Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon at bumabalik na po yung lamig. Sabi ni Pastor ay binibigyan daw tayo ng training sa kasi ba papunta sa sa ibaba. Okay. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na ngayon, ito ay isang camp na mabalik sa alaala ko yung mga panahon na sa camp din. Dito ko dinedicate ang buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon at yung mga awit, yung mga patotoo ng mga kabataan ay talagang bumabalik sa akin yung mga alaala yun. Dahil napakahalaga sa akin yung experience ko sa camp. So, salamat po sa Panginoon sa privilege na tumayo sa inyong harapan. So, ngayon pong oras na ito ay ang pag-usapan po natin, tulad ng paksa nating nakikita, ay it's about evangelism, developing a heart for evangelism. Ang totoo po nun ay nice nating tingnan maya-maya ay tungkol kay Paul, yung kanyang puso sa pagdadala ng Ebanghelyo sa mga hindi lang sa Israel kundi sa mga Gentiles. Pagka pinag-usapan po natin yung heart ay pag binasa po natin, mamaya saan po natin itong kay Paul na sulat sa Romans chapter 10, ay makita natin na si Paul ay yung kanyang hindi lang enthusiasm, yung intense enthusiasm and desire to preach the gospel. At minsan tinatawag natin itong passion. And tulad ngayon, naririnig po natin yung mga maawit. Yung ba yung passion? Hindi po yan passion ay sabi ay intense desire for something that you do. Ganon. Isang definition ay nirelate ito sa love. So something that you love to do. And pagka pinag-usapan natin ang tungkol sa buhay ni Paul, ang sa mapapansin natin ay it's not only that love, kundi yung the love that is on fire. So ito po yung yung passion na meron si Apostle Pablo. So ito po ang nice natin na sa pag-usap natin ngayon, tayo na mga college and young professionals, siguro marami sa atin ay matagal na rin sa pananampalataya or mga bago. Ngunit nice nating makita dito na ito ang isang katangian na nice natin makita sa mga nagsasabing mga mananampalataya at mga alagad ng Panginoon ngayon. Tayo ay nasa mga huling panahon na. At kung ang mga magiging laman ng ating puso ay kung ano ang laman ng puso ng mga nasang libutan, wala na tayong maidadagdag sa ngayon na sukat ng kaharian ng Panginoon. Ngunit sa maiksing panahon na meron tayo, naniniwala po ako na we can do mga bagay na beyond our imagination. Okay, so sige po.
Siguro po, basahin po na natin itong chapter 10 ng Romans. And basahin po natin ito hanggang 15. Sige po. Tumayo po tayo lahat. Okay, magbabasa sa Tagalog ang Biblia. Sundan niyo na lang po ang mga sinasabi dito. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y maligtas. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsumakit na may tayo ang kanilang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat nagsasampalataya. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Dapat sinasabi ng katwiran ayon sa pananampalataya ang ganito: huwag mong sabihin sa iyong puso sino ang aakyat sa langit sa makatwid bagay upang ibaba si Kristo, o sino ang mananawag sa kalaliman sa makatwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Dapat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming pinangangaral. Sapagkat kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay mananampalataya sa puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya magsampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at sa Griego. Sapagkat ang Panginoon din ang siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat na sa kanya nagsisitawag. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang mga nagsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang magsasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Paano silang makakikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa ni Yaong nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita, tayo pinalangin. Aming Diyos, maraming salamat po na Ikaw ang nagdala sa amin sa camp na ito at Ikaw ay may natatanging dahilan para sa bawat isa. Sa aming pong pakikinig ng salita, ito pong unang mga pag-aaral na mayroon kami. Panawang patuloy po na mangungusap at kikilos sa puso at isip ng bawat isa amin. Pagpalain po kami, ito po aming dalangin sa pangalan po namin Panginoong Jesus. Amen. Kayo makakapo na po tayo. So, sa pagkakaroon po ng puso sa pagdadala ng mabuting balita, ilang mga bagay ang nais lang nating bigyan ng pansin. Ano ba yung mga mahalagang mga dapat nating malaman? Okay. So, yung evangelism ay nagmula po sa unang salita na evangel na tumutukoy sa mabuting balita, good news. And when we say good news ay tumutukoy ito sa gospel na sa 1 Corinthians 15 1
Okay, sabi po ni Apostol Pablo, ngayon pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya ninyong pinanatilihan. Sa pamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matiyagan ninyong iningatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban ang kung kayo'y nagsampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo na sa lahat, at ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So ang mabuting balita ay walang iba kundi ang tungkol sa ating Panginoong Hesus, na ating tagapagligtas, na siya'y dumating at siya'y namatay dahil sa ating kasalanan. Ngunit siya'y inilibing, ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Tayo po ay Huwebes Santo ngayon, at ito po yung ating bansa na tinatawag na the only Christian nation sa Asia ba o Southeast Asia. Pero alam natin na maraming mga kababayan natin ay alam ang tungkol kay Jesus, pero hindi nila naintindihan ang kahulugan ng kanyang ginawa. Pero ngayon, tayo bilang mananampalataya ay yung ebanghelyo na kailangan nating dalhin sa mga kaibigan natin, pamilya natin, ay tungkol sa dahil sa pag-ibig ng ating Diyos ang masalangit, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na siya tumanggap ng parusa at ng kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. So, nangangalaga lang po na ang evangelism ay pangangaral ng mabuting balita. So, kung tayo ay nagbabahagi, nagtuturo, nangangaral, so ginagawa natin yung evangelism. Meron po tayong gawain o pananagutan sa Panginoon na gawin ito dahil ang ating Diyos na mismo ang nagpasimula. He is the initiator of our salvation, and yung message na to na kailangan nating dalhin sa mga tao. Yan po ay malinaw natin makita sa ating mga pangkaraniwang mga talata. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." And then, Romans 5:8, "God commended His love towards us while we were yet sinners, Christ died for us." So, nung ang tao ay nasa kanyang kasalanan, wala siyang alam sa mga plano at ginagawa ng Diyos. God did His part. And with that, tayo pong mga mananampalataya ay meron po tayong message na kailangan dalhin sa daigdig. So, bakit natin kailangan gawin ito? So, the essentials of evangelism. Una, okay, malinaw na malinaw po na ito ay inutos sa atin ng Panginoon. At ito po ang ating nasa Great Commission, Matthew 28:19-20. "Magsihayo kayo at gawing alagad ng mga bansa." Ang ating paghayo ay upang dalhin ang mabuting balita. At yung mga magsisampalataya ay hindi lang plano ng Diyos na sila'y iligtas, kundi sila'y mga maging alagad ng Panginoon. Nasa huli ay magiging tagapagdala na rin ng mabuting balita. Ikalawa, ang kalagayan po ng tao ay isang mahigpit na kailangan po nating dalhin ang mabuting balitang ito. So ang tao ay makasalanan, siya'y naligaw. Isaiah 53:6, Romans chapter 3:9-10,
he is unrighteous, and sabi po sa Ephesians chapter 2, yung kanyang kalagayan sa buhay na akala niya normal na namumuhay siya, hindi niya alam na kumikilos siya ayon sa mga dikta lang ng naghahari sa daigdig na ito, walang iba kundi si Satanas. At yung kanyang sariling mga kagustuhan, dahil sa kanyang pusong makasalanan, ay ang kanyang mga gawa ay masama. So itong kalagayan na to ng tao ay wala siyang anumang kapangyarihan para iligtas sa kanyang sarili. Kaya nga, tama yung sinabi sa Romans chapter 10, kung walang magbabalita, walang hahayo, wala silang naiintindihan tungkol dito. At hindi lang yon, kundi ang ating Diyos, sino ba tong ating Diyos na ito na bakit tayo kailangang magdala ng mabuting balita sa mga makasalanan? Siya po ang ating Diyos na banal. So, sa kalagayan ng tao na makasalanan, naisip ko po, sa probinsya, lalo na mga unang pupunta kami ng Batangas, ay nung unang makarating kami sa Batangas, walang kuryente. Kandila, o yung gasera, tawag nila doon ay kinki. Pagkagabi, pagkatapos kumain, nag-aaral yung mga bata, may gasera. And then, ang kadalasan doon lumilipad ang mga insekto, gamo-gamo. At yung mga gamo-gamo, pagkagabi, gusto nilang lumapit sa ilaw, di ba? Yun. Gusto nilang lumapit at later, lalapit sila ng diretso sa apoy. Ano mangyayari sa kanila? Sunog, patay. So yung kung Diyos nating banal ay para yung apoy at yung tao ay parang gamo-gamo. Siya, sa kanyang kalagayan, paglapit niya sa Diyos na banal na to ay mamamatay lang siya. Hindi siya pwedeng makalapit. At yung Diyos na banal ay matuwid at ang kasalanan ay kailangan niyang hukuman. At ano naghihintay sa tao? Kaya po, sabi sa Hebrews 9:7, it is appointed unto man once to die, and after this, judgment. So ito po ang kondisyon ng tao na ilapat natin sa sino tong Diyos na meron tayo, ay hopeless ang kanyang kalagayan. Pero yung Diyos na ito, na banal at Diyos na hukom, ay siya ring Diyos na mapagmahal, mahabagin at mapagbiyaya. Kaya nga po, pag inisip natin, ang ating Panginoong Hesus na Diyos ay buhat sa langit, siya ay nagpakababa at naging katulad nating mga tao. At sabi sa Filipos, hanggang sa kamatayan doon sa krus. So, dito po ay yung Diyos na ito na mahabagin, mapagmahal, ay nilunasan niya ang problema ng ating kasalanan, na yung parusa ay tinanggap niya rin sa kanyang sarili. At ito nga ang ating Panginoong Hesus na namatay sa krus. Salamat po sa Panginoon, tayo ay nanonood lang ng mga nagaganap sa ating paligid. Parang yun, napanood kong video hapon na yung nagpapasan ng krus, papasan sila ng krus para sa barkada sila. At yung isa ay, isang, hindi ko alam, kaibigan yun, sinakyan yung krus. Edi, ano mayroon doon sa nagbubuhat ng krus? Abay, nasaktan, nabigatan, ibinagsak niya yung kanyang krus at sinipa niya itong kanyang kasama. Sabi doon sa -10 daw siya sa langit. Okay, so ito po ang malungkot. Itong kwento ng tungkol sa kaligtasan natin na malinaw na tinuturo ng Bible,
Purihin po ang Panginoon na tayo, pinagkalooban ng pagkaunawa sa mga bagay na to ng Banal na Espiritu, at dumating tayo sa punto na tayo ay nagsisi sa ating kasalanan at kinilala si Jesus bilang tagapagligtas, at ngayon ay meron kang buhay na walang hanggan. Teka, lahat ba tayo dito ay meron ng ganyang kasiguruhan? Alam niyo po, tayo ay nasa panahon na may kakaiba po ito, no? Ito lang init natin. At ito pong lindol sa Myanmar. At ang kasunod na lindol sa maraming bahagi ng daigdig sa paikot ng Ring of Fire. Kaya ngayon po ay normal na pinag-usapan ng paghanda sa The Big One. The Big One. Ano nga ba ang tatama sa atin? Alam niyo po, bagaman ito'y kinatatakutan ng mga tao, hindi natin talaga alam kung ano ang magaganap pa. Pero sa mga palatandaan na malapit ang pagbabalik ng Panginoon, merong mga pangyayaring o may mangyayaring marahil wala tayong kaalam-alam. At isa yan sa mga magpapatibay na konti na lang ang ating panahon. Ngunit ang ating Diyos na ito ay nananatiling tumatawag, handang magligtas sa ating mga kapanahunan at sino ang kanyang gagamitin. So ngayon po ay pagka pinag-usapan po natin ang Heart for Evangelism dito sa Romans chapter 10, ay ang tinitingnan po natin ay ang halimbawa ni Pablo. Kaya nga sa mga paunang salita niya, sabi niya, mga kapatid, ang nais ng aking puso, ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y makaligtas. So ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay wala iba kundi ang sarili niyang mga kababayang mga Hudyo. Yes, Israel. Ang Israel na buhat sa Bible ay lagi silang balita, at ngayon lagi rin pong balita sa ating panahon. Sila ay kinasusuklaman ng marami dahil sa paratang na sila'y walang awa na nililipol nila ang mga Palestino. Yan po, no? Mga balita na ang masama ay ang Israel. Pero alam po natin ang kwento. Ganito po nila pinoprovoke ang Israel para makipagdigma, at ang kanilang layunin ay wala iba kundi burahin sa mapa ang Israel. Kaya lang po, libo ng taon ang nakakaraan pero hindi ata nila mabura. Mabubura nga ba nila? Kung ang Diyos ay dumating na sa kapanahunan upang isakatuparan niya ang final plan for Israel, eto na rin po yung mga panahon na hinihintay natin, yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Ngayon po, makita natin na yung panalangin ni Pablo patungkol sa kanyang mga sariling mga kababayan, yung panalangin at yung kanyang naiisi na sila'y mga ligtas, bakit nga po ba? Na itong kanyang mga kababayan, sabi niya po sa verse 2, sapagkat pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit. For I bear record that they have zeal for God, but not according to knowledge. So, ang mga Hudyo ay, sa totoo lang po, ang pagiging makadiyos at religyoso ay parang mahirap silang pantayan. Lalo na pagka nakita natin ang katulad ni Pablo na isang pariseo. So, eto pong Israel na tinatawag na bayan ng Diyos, sa kabila na sila ay ganito ang kanilang mga uri ng pamumuhay at katangian, sila po ay katulad din nating mga makasalanan. And without Christ, they will die and perish in hell. Naisip ko po, pagka tinitingnan natin ang tungkol sa mga Hudyo,
ay tayo po yung mga Pilipino, pag tinignan natin ang ating mga kababayan, mga kamag-anak, ano po makita natin? Sila ba'y walang mga Diyos? Baka ang ilan sa kanila sabihin, kayo ganyan lang, pero ito ang ginagawa ko para sa Diyos. So ang marami sa kanila ay they are proud ng kanilang mga minanang pananampalataya. Katulad din po natin noon, na sinasabi natin na ito na yung kinagis na natin at ito yung pananampalataya ng aking magulang, ng aking mga lolo, mga ninuno. Handa po natin ipaglaban mga bagay na to kahit wala tayong alam kung paano natin pagtatanggol. Ganyan po ang Israel, katindi ng kanilang pagtatanggol sa kanilang mga pananampalataya. Pero malungkot po ay yung kanilang zeal for their belief ay hindi po ayon sa katotohanan. At sila po sa nakalagayan bilang mga makasalanan, wala pong epekto. Buong buhay man nila na tinupad ang iniisip nilang mga kautusan na kailangan nilang sundin. Hindi lamang po yun, makita po natin dito na itong mga kababayan niyang ito, sapagkat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at pag sumakit may tayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. So yung hindi nila alam, ang aklat ng Roma ay nagpapahayag po na ang taong makasalanan ay magiging matuwid. Ipinahayag na ng Panginoon ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Nang sino man sasampalataya kay Jesus ay he will be declared righteous. Not in obeying the law, but by putting their faith in Christ. So dito po ay si Pablo sa kanyang pananalangin ay ang nais lang po natin makita dito ay ano yung nasa puso ni Pablo sa lahat ng ito. Pag binasa po natin sa chapter 9, sabi diyan sa unang mga talata, sinasabi ko ang katotohanan kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling na ako'y sinasaksihan ng aking buti at sa espiritu na mayroong akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Jesus dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. So, dito po ay sa mga pananalitang ito ni Pablo, kay Pablo ay nakikita natin yung heart, the passion for evangelism na ngayon po sa ating pong pag-uusap tungkol sa bagay na ito, nisip ko po na sabi po dito sa ating program, bilang isang mananampalataya, ito yung pangunahin na napakahalaga sa atin, yung ating mga puso at pagnanais para sa mga makasalanan. Paano ba tayo magkaroon ng ganitong uri ng damdamin, ng puso sa pagdadala ng mabuting balita? Naisip ko po sana meron pang maging katulad ni Pablo sa ating panahon. Pwede kaya yun? Meron pa kayang gano'n? Naalala ko ay isa sa mga kwento na early 1900s ay yung kwento kay John Song. So narinig niyo po yung kwento kay John Song, isa siyang genius
na inchik. Pinanganak siya sa pamilya ng mga pastor, pero dahil siya ay matalino, ay kay diwan niya lang ang pamilya niya, pinursu niya yung kanyang nais, at sa pag-aaral sa ibang bansa, ay napagbuti niya ang kanyang pag-aaral kasi siya ay maging doktor. Ngunit nung siya ay matapos na ng lahat ng ito, pauwi siya, ay nagsimulang mangusap sa kanya ang Panginoon. At ipinaunawa sa kanya ang mga bagay na ito. At nang huli, ang naging kapasyahan niya, lahat ng kanyang mga diploma, certificate, ay itinapon niya sa dagat. At nung siya'y makauwi sa kanila, ay nagsimula siyang mangaral. Parang ang kanyang pag-uwi ay naging pasimula ng sunog sa Asia, yung fire of evangelism. Nagulat po ako, meron po kaming isang member na nakapag-asawa ng Chinese yun eh. Yung mother nila na galing sa mainland ay nung panahon na nagkausap kami, nagulat ako na isa siya sa naging bunga ng evangelistic ministry ni John Song. Marahil hindi si John Song ay hindi Baptist, pero nung siya'y tinawag ng Panginoon para dalhin ang mabuting balita sa kanyang sariling bayan, yung China, and then yung mga bansa sa paligid. I think nakarating pa siya ng Pilipinas. Ngayon po, meron bang pwede pang maging katulad ni Pablo? Meron bang pwedeng maging katulad pa ni John Song? Marahil, ito'y mga pagkilos at pagtawag ng Panginoon sa ating panahon. Naisip natin, paano nga tayo makaka-develop ng ganong uri sa ating puso ng desire na magagamit tayo na magdala ng mabuting balita? Siguro po, ilang mga bagay na nais natin bigyang pansin. Una po ay be grateful for God's salvation and call. Tayo po ay bawat isa sa opportunity na marinig natin ang mabuting balita. Yung po mga inawit natin kanina. Yung po mga katotohanan na nilalaman ng awit. Na tayo'y mga makasalanan, mga napahamak sa ating mga kasalanan, pero tayo'y minahal at iniligtas. Alam niyo po, yung tayo'y binigyang pansin na alam mo, sino ka ba? Ano ka ba? Pagka iniisip po natin, mga buhay natin, nung tayo nasa mga kasalanan pa natin, balikan mo. Balikan mo. Anong buhay mo nun? Nung ikaw'y nasa iyong kasalanan pa. Nung wala kang maintindihan kapayapaan. Hindi mo alam anong ibig sabihin ng pag-ibig. Ang nasa iyong bahay ay ang mga pag-uusap ng mga tao ay puro galit. Wala nang pag-unawaan at lahat ng mga inisip at ginagawa ng mga tao ay para sa kanyang sarili lang. Ito po uri ng buhay na ganito ay ganun lang ba? Ganun lang ba ang buhay ng tao? At sa mga kasamaan na iyong naranasan ay galit, kapaitan ang nasa iyong kalooban at kung may pagkakataon ka, gaganti ako. Tayo po ay namuhay sa kadiliman, pagkakaalipin ng kasalanan.
At nung dumating sa atin ang mabuting balita, naalala mo ba? Nung marinig mo unang pinangaral ng mabuting balita at ikaw ay sinimulang tawagin ng Panginoon. Buhat sa iyong kalungkutan, buhat sa iyong pagkakaalipin sa iyong mga kasalanan, magsisi ka at kilalanin mo si Jesus bilang tagapagligtas mo ngayon. At ipagkakalob ni Jesus sa iyo ang kapatawaran sa kasalanan, paglaya, at buhay na walang hanggan. So itong mga panawagan na to ay naalala ko po nung una ko marinig yung mga unang pangaral sa amin. Karoon ako ng ilang pagkakataon, nakakita ng Bible, nakapagbuklat, pero hindi ko talaga narinig ang mga pagtuturo. Meron pa napakagandang balitang ganito. Ang isang makasalanan pala ay maaaring maligtas. Buhat sa kanyang kasalanan ay pagkalooban siya ng buhay na walang hanggan at sa langit siya patutungo pagdating ng araw. Meron palang ganon na mabuting balita na pag sumampalataya ang tao ay kakamtan niya ito. At puri po ang Panginoon, nung po unang pangaral na yon, buong pamilya kami, kasama ng mga kaibigan, mga kapitbahayan, ay tumanggap kay Jesus. Nung unang po marinig ang mabuting balita, ay nisip ko, kailan kaya marinig uli ang pangaral? At nung sabihin po ng mga mangaral na babalik sila sa Sunday, tuwan-tuwa ako. Yung mga narinig ko, gabi-gabi, umaalingaw sa tenga ko, yung salita ng Diyos. At bawat araw na lumilipas ay inip na inip ako. Ang tagal naman ng Sunday. Dahil yung napakagandang narinig ko, gusto ko pang marinig ang marami pa. At doon po, yun po yung pasimula ng aming church sa Bandao. At nung huli, pagkaroon ng pangangaral na yon ay ano gagawin ko? Ako ay may barkada, naisip ko na ang ganda-ganda nito. Siguro, kailangan ko ikwento sa kanila. Pumunta ako sa mga kabarkada ko, nakaumpok sila, nagiinuman sila, at tuwan-tuwa ako sa aking naranasan. Sabi ko, sama kayo sa akin, ang saya doon. Ang ganda-ganda ng aking narinig. Wala akong mapaliwanag. Ganun lang. Nagtitingin na sa akin yung aking mga kabarkada. At dumating ang sumunod na Sunday, wala naman akong alam na may papaliwanag ko sa kanila. But then, I realized na, teka, ang ganda-ganda itong aking natutuhan. Paano ko ba ito sasabihin sa kanila? Paano ko ito sasabihin sa kanila? At yung mga araw na pagbabalik, pagtuturo sa amin ay papasalamat ako sa Panginoon dahil sinasama nila kami sa mga Bible study. And then later ay, uy, pwede kang mag-aaral sa Bible school. Okay. Ngayon po, dito ay na-realize ko na nung ako'y sumampalataya kay Jesus, yes, pupunta na ako sa langit pag dumating ang kamatayan. Kaya lang, lumipas na po ang 45 years. Hindi pa ako kinukuha ng Panginoon eh. Kailangan tumanggap sa Panginoon. At nalaman mo na ikaw ay patungo sa langit. Kung pag-uusapan ang saan ba mas maganda talaga? Nasa langit na lang tayo o buhay dito sa lupa? Di ba, pinaka-maganda na nandun na tayo sa langit, ano? Pero itong Diyos na to na nagligtas sa atin ay sa plano niya, iniligtas ka pero diyan ka lang. Diyan ka lang. Para saan kaya?
So dito po ay isang bagay na makikita natin na si Apostol Pablo, naalala niyo po nung siya'y unang tinawag ng Panginoon? Acts chapter 9. Ito po yung sa daan ng Damasco. Verse 3. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na nang siya'y malapit na sa Damasco, pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasog sa lupa, at nakarinig siya ng matinig na sa kanya yung sasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinabi sa kanya, sino ka baga, Panginoon? Sinabi niya, ako ay Jesus. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain ko sa iyo ang dapat mong gawin. Okay. Ano ba itong naranasan ni Pablo dito? Kakaiba to. Direkta siyang kinatagpo ng Panginoon at nakilala niya ang ating Panginoon Jesus. Buhat sa kanyang kalagayan ng masamang mga balak laban sa mga mananampalataya, ay sinalubong siya ng Panginoon. Sa ganong kalagayan, siya'y iniligtas. Marahil kakaiba ang ating mga karanasan sa kanya, no? Pero, pagdating po dito sa verse 15 to 16, sabi ng Panginoon sa kanya, magtindig ka, ikaw ay pumasok sa bayan, sasabihin ko sa iyo ano mga dapat mong gawin. Verse 15 to 16, sino ang kausap dito ng Panginoon? Wala iba kundi si Ananias. At patungkol kay Pablo, ano ba ang plano sa kanya ng Panginoon? Verse 15, datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at sa mga hari at mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala gaano karami ang mga bagay na dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. So, dito, ang isang makita natin ay si Apostol Pablo, sa panahon na siya'y tinawag ng Panginoon, bulag siya for 3 days, and then nung dumating sa kanya itong lingkod ng Panginoon, pinahayag na sa kanya yung plano ng Panginoon. At pagkaraan niya tanggapin yung kanyang paningin at ang kanyang lakas, ano ang kanyang sinimulang gawin? Siya'y nagsimulang mangaral. Yan po, buhat noon hanggang sa kanyang kamatayan. Dito po, sa mga tinitingnan nating mga talatang ito, ay naisip ko pa rin itong babaeng Samaritana. Naalala niyo ba nung siya ay katagpuin ng Panginoon sa Jacob's Well? And then, nagkaroon ng mga pag-uusap at napagkilala niya. Si Jesus, ang Messiah, ang tagapagligtas. So, buhat doon, anong ginawa niya? Chapter 4 ng John. Nagsisidating na ang mga alagad, natapos na kanilang pag-uusap. Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay sa akin na aking ginawa.
mangyari kayang ito ang Kristo? So, dito po ay pagkaraan ng mga panahon ng pag-uusap at nakilala ng babaeng Samaritana kung sino itong kanyang kausap, siya'y may dalang tubig. Napakahalaga ng tubig, kailangan nila to sa bahay. Pero pagkaraan na makilala niya si Jesus at naging sarili niyang tagapagligtas, ang kanya naisip ay dalhin ang balitang ito sa kanyang mga kababayan. Iniwan niya kanyang banga ng tubig at diretso siyang pumunta sa bayan. Ang lakas naman ng loob ng babaeng ito, no? Knowing sa kwento ng kanyang buhay, ano kaya mga magiging reaksyon ng kanyang mga kababayan? Magsasalita, oh, sino to nagsasalitang to? Pero ano po ang nangyari? Sa ulian ay makita natin na marami ang mga nagsidating, mga Samaritano, at napakinggan nila ang ating Panginoong Jesus at marami ang nagsisampalataya kay Jesus. Okay. So dito po, ang pagkakaroon ng heart for evangelism, it should naturally start the time you are saved. Tama po ba? Sa panahon na ikaw ay nagpasyan, tanggapin mo si Jesus at nalaman mo ikaw'y pinatawad at ikaw ay ligtas, ang resulta niyan ay kagalakan. Isang malaking kagalakan. At isang tanong, ano na? Anong kasunod? Kay Pablo, sa babaeng Samaritana, yung napakagandang balitang ito ay hindi po pwedeng sarilinin ko lang. Parang yung dalawang ketongin, naalala niyo po? Kinubkob ng kaway ang buong Jerusalem at ang alam nila, wala na, mamamatay na silang lahat sa gutom. Hindi nila alam, ng gabing yun ay gumawa ng himala ang Panginoon at ang mga kaaway ay naiwan nila ang mga tent, nakahain, yung supply nila ng mga pagkain, at parang oras yata ng kain, nung pangyayari, ang ginawa ng Panginoon at sila ay nagsitakbuhan. At itong mga ketongin na to, ang ginawa nila, mamamatay na tayo dito sa gutom. Punta kaya tayo sa kampo ng mga kaaway. Baka maawa sila sa atin, bigyan tayong pagkain. Di masarap. Kung hindi nila tayo bigyan ng pagkain at patayin tayo, mamamatay tayo, di ba? Di mamatay na tayo. So sinubukan nila, at hindi nila alam na napakaraming pagkain ang nandun nakahain. Simula sa kumain, and then later ay busog na sila at napakaraming pagkain masasayang. Naalala ko po, ito pong aking anak na bunsong babae ay nasa kanyang bagong work. Isang related sa climate, ang kanyang work. Wala silang office dito sa Pilipinas at meron silang conference, ginanap dun sa Diamond Hotel. Parang lumalabas na nag-iisa siyang representative dito sa Pilipinas, and then 3 days sila doon. So yung kala pagkain ay schedule yun, may buffet, and then pagkatapos ng bawat serving, marami po ay Muslim. At within Ramadan period pa rin yata yun. Tapos nung muli, mga pagkain ay saan mapunta yung mga sobra? Napag-usapan lang nila kung saan pupunta. Tinanong niya lang, paano yan? Wala namang
Meron bang pwedeng magtabi sa atin? Nung huli ay na-realize niya na siya lang yung po pwedeng mag-gather lahat nun at iwi. Aba, nagulat kami. Nung gabing yung unang nagpadala ay Grab delivery pa ng motor lang. Diba, nung susunod na ilang mga araw ay Grab Fortuner na yung isang naghatid. Pagkarami-raming pagkain, mga pagkain sobra sa buffet, mga Muslim na hindi makakain ng mga sinerve. Naku po, na problema po kami ng pag-distribute ng pagkain na yun. Dahil makita mo lang ay na-overwhelm ka na. Tumikim ka ng konti at naisip mo, masasayang to lahat to, saan to dadalhin? Napagod po kami ng pag-distribute. Pero yung rep din po namin, more than 1 week ay meron pa rin kaming mga sobrang kinakain na Ang hirap pala noon, kumakain ka ng puro masarap. And then naisip mo, ito nga masarap na to. Kaya pala sinasabi ng Bible na maglagay ka ng sa lalamunan mo yung mga pagkain sa harap ng mga hari. Ay ikaw ay magbantay. Hindi lahat yan ay pwede mong kainin at kainin araw-araw. Mamamatay ka. Pero pinag-usapan po natin dito ay pagkain ng kaluluwang mamamatay. Tayo po ay nasa ganong kalagayan. Tinanggap mo ang kasaganaan ng pagpapalang spiritual sa Ebanghelyo. At ikaw ay nabusog. Anong gagawin mo sa sobra? Anong pwedeng mangyari dun sa sobra na pwede mong ibigay sa iba? Sabi po ng Panginoon, sa babaeng Samaritana, yung tubig na ibibigay ko sa iyo ay magiging balong ng tubig. Fountain. Yung fountain po ay sasabog, buhat sa iyo. At yung mga tao sa paligid mo ay mababasa, makaiinom. Maganda sana kung yung picture na yun ng fountain ay ganun na lang. Ganun na lang maligtas yung mga tao sa ating paligid. But the reality is that ikaw na naligtas, yung fountain ay makakarating sa kanila by sharing, preaching the gospel. So dito po ay makita natin na yung understanding natin ng niligtas tayo ng Panginoon, naranasan natin yung dakilang pagmamahal. And we are grateful for that. Napakalaking pagpapala ito. Panginoon, maraming salamat po. Sino po akong isang makasalanan na binigyan mo ng pansin? Ngunit, ang isang kalakip ng kaligtasang binigay sa atin ng Panginoon ay tawag na iyon ay ating dadalhin naman sa iba. Kailangan po natin maintindihan yung ating kaligtasan. Iniligtas ka dahil nahabag ang ating dakilang Diyos. Mahal ka niya. At ngayon, ikaw ay ligtas. Ngayon, yung mga tao sa iyong tahanan, sa iyong school, sa iyong kumpanya, bakit ka nandun? Alam niyo po, maraming karanasan ng mga mananampalataya, napunta ka sa isang kumpanya, sa isang school, you feel maraming sa persecution, and then yung mga gawin ng mga tao, mga makasalanan gawin, ay nahirapan tayo. Pero tanong, bakit ka nandun? Bakit ka inilagay doon ng Panginoon? Dahil sa mga masamang nakikita mo sa mga tao, nahihirapan ka, bakit ka inilagay doon? So, iniligtas ka ng Panginoon,
At iniligay ka sa lugar na kung saan ka naroon dahil ikaw ay isang makapangyarihang, okay, isang maaari na makapangyarihang instrumento ng Panginoon. So be grateful for the salvation, and the salvation comes with a call to share this message to others. Pero po, tulad ng sinabi ni Pablo, sabi ng Panginoon kay Pablo, sabi ng Panginoon sa kanya, papaalam niya sa kanya kung gaano ang, bigyan natin ng Acts chapter 9. Okay. So si Pablo ay sa tawag ng Panginoon ay he will suffer for it. He will, kung paano nakita niya yung kahirapan ng kanyang mga pinersecute, then he will go through the same. Masaya po tayo naligtas, and then just the same, bahagi ng ating kaligtasan na yung pagtawag ng Panginoon para dalhin ng mabuting balita. Ngunit, hindi ka rin magagamit ng Panginoon ng just like Paul kung ang mga challenges, hirap na may counter mo ay tatanggihan. Pagkaraan ng kanyang 3 missionary journey, uwi siya sa Jerusalem at isang propeta nagsabi, dadating ka doon, tatanong ka lang ka, and you will, yung start ng yung suffering. Ano nangyari? Alam na alam ni Pablo kung anong nangyari sa kanya, pero sabi niya, pupunta siya sa Jerusalem. Bakit? Buwan sa Jerusalem, nagsimula ang kanyang paglalakbay patungo sa Roma na siyang matagal na niyang naisin na makapagdala ng mabuting balita doon. Mga kapatid, tayo po ay the same God who saved and called Paul is the same God who called you to salvation and then to preach the gospel. Ngayon po, ikatlo na ating pong naisin para sa ating mga sarili, sa katuparan ng mga bagay na to ay we need to be prayerful and intentional. Si Pablo, alam niya na tinawag siya ng Panginoon para dalhin ng mabuting balita sa mga hintil. Pinlano na niya to, pinanalangin. And then, habang sa kanya mga paglalakbay, meron na siyang mga planong inisip niya gagawin niya. Di ba yung sa second missionary journey, inisip niya punta siya sa Asia. Sabi ng Panginoon, hindi yan. Inisip niya punta siya sa Paitaas, Bithynia. Oh, hindi yan. At nung gabing yon ay hinintay niya at ano ang direksyon na bibigay sa kanya ng Panginoon. Isang lalaki buhat sa Macedonia sa pangitain na humihingi ng tulong. At nalaman niya, doon sila pinatulungan ng Panginoon. Nice nating gamitin tayo ng Panginoon. Pero ang Diyos na nagliligtas, ang banal na Espiritu ang laging magbibigay sa atin ng kanyang direksyon at kapangyarihan. So we need to pray. Isa sa mga maaari natin gawin, ito po ay isa sa mga pwede rin nating subukan. Pwede kang gamitin ng Panginoon pagkaloob sa iyo ang tamang panahon para sa pag-share. You make a list of people to whom you want to share the gospel.
Hindi ko alam kung nasubukan nyo bang gumawa nun. Meron pong, sa pag-aaral namin ay gumawa ka ng 10 lista ng mga pangalan, kaibigan, kamag-anak o naisip mo. Start praying for those people. Pero, be ready. Ikaw ay dapat na handa ng lumabas anytime. Sa pagkakataon pong ito ay nais ko lang po na tayo pong mga nakikita po natin na mayroong mga tao sa ating church na bakit mayroong parang kakaibang masigla na laging parang gusto lumabas at mag-share. Pansin niyo yun? Sino yung madalas na gano'n? Sino po yung madalas na gano'n? Madalas po no, yung mga bago. And then yung mga pamamaraan nila, minsan, parang masyadong agresibo, nakakahiya. Napapahiya ka? Dito po sa pag-aaral natin ay, yung pong bagong mananampalataya ay normal po yung lilitaw sa kanya and we should assist and help them. Pray with them. Pero, ang kailangan pong mangyari ay nadinig natin ito, we must go. Po ay tapos na po yung oras ko. Isip ko po, narinig yung kwento ng The Fishless Fisherman. Narinig yung ito po ay isang kwento, isang satire. Pagka-satire ay parang medyo yung laman ng kwento ay sarcastic. Pero yung sumulat po nito na isang lingkod ng Panginoon ay ang intention niya is to challenge believers. Kaya po ba tapusin to? Basahin. So ito po ang sabi, no? Now it came to pass that a group existed who called themselves fishermen. And lo, there were many fish in the waters all around. In fact, the whole area was surrounded by streams and lakes and filled with fish. And fish were hungry. Year after year, these who called themselves fishermen met in meetings and talked about their call to fish, the abundance of fish, and how they might go about fishing. Continually, they searched for new and better definition of fishing. They sponsored costly nationwide and worldwide congresses to discuss fishing and promote fishing and hear all about the ways of fishing. These fishermen built large, beautiful buildings called fishing headquarters. The plea was that everyone should be a fisherman and every fisherman should fish. One thing they didn't do, however, they didn't fish. They organized a board to send out to other places where there are many fish. The board was formed by those who had great vision and courage to speak about fishing, to define fishing, and to promote the idea of fishing in faraway streams and lakes where many other fish of different colors live. Also, the board hired staff and appointed committees and held many meetings to define fishing, to defend fishing, and to decide what new streams should be thought about, but the staff and the committee members did not fish. Expensive training centers were built to teach fishermen how to fish. Those who taught had doctorates in physiology, but the teachers did not fish. They only taught fishing year after year. Graduates were sent to full-time fishing, some to distant waters filled with fish.
Further, the fishermen built large printing houses to publish fishing guides, and speaker bureau was also provided to schedule special speakers on the subject of fishing. Many who felt the call to be fishermen responded and were sent to fish. But like the fishermen back home, they never fished. Some also said they wanted to be part of the fishing party, but they felt called to furnish fishing equipment. Others felt their job was to relate to fish in a good way, so the fish would know the difference between good and bad fishermen. After one steering meeting, the necessity for fishing. So merong isang steering meeting, very powerful yung speaker. A young fellow left the meeting and went fishing. The next day he reported he had caught 2 outstanding fish. He was honored for his excellent catch and scheduled to visit all the big meetings possible to tell how he did it. So he quit fishing in order to have time to tell all the experience to other fishermen. He was also placed in the Fishermen's General Board as a person having considerable experience. Now it's true that many of the fishermen sacrificed and put up with all kinds of difficulties. Some lived near the water and bore the smell of dead fish every day. They received the ridicule of some who made fun of their fishermen's club and the fact that they claimed to be fishermen yet never fished. They wondered about those who felt it was a little use to attend weekly meetings to talk about fishing. After all, they were not following the master who said, "Follow me, and I will make you fishers of men." Imagine how hurt some were when one day a person suggested that those who didn't catch fish were really not fishermen. No matter how much they claimed to be, yet it did sound correct. Is a person a fisherman if year after year he never catches a fish? Nakakatawa po itong mga narinig natin. Ito'y kathang isip, pero naniniwala po ako na hindi tayo to. Dahil being a true Christian means that you have the Holy Spirit in you. And when God starts convicting us, speaking to us, that is a day you cannot forget. So ngayon po ay naniniwala ako na tayo na nandito. Salamat sa isang magandang lugar. Pero God is speaking to us. Nais mo ba na makita ang iyong sarili na isa sa gagamitin ng Panginoon powerfully sa ating panahon na magligtas? Or ikaw ba'y nandito, masaya mo narinig ang mga narinig mo, pero na-realize mo na hindi mo pa talaga naranasan ang kaligtasan ito? Then you must decide today na yung narinig mo magandang balita, ito po'y tunay at ito ang iyong kailangan. Ang ating pong bansa ay nagdiriwang ng isang kaugalian, pero ito pong kaugalian na to ay base po sa katotohanan ng tunay na pagdating ng ating tagapagligtas. Tayo manalangin.
Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Si Apostol Pablo, tama po ang kanyang sinabi. Siya ay pinuno ng mga makasalanan. Dahil sa kanyang mga kasalanan, akala niya sa paglilingkod sa Diyos, ang pagkusig, pagpatay sa mga mananampalataya, ito yung pinakamaganda niyang magagawa. But he was blinded by sin. And Lord, purihin ka. Ang kanyang buhay ay pagpapatunay lang na walang taong napakamakasalanan na hindi mo kayang iligtas. At kami na mga makasalanan sa iyong pagmamahal, you called us through the gospel. Sa mga sandaling ito, Panginoon, dalangin po namin na bawat isa sa amin na narito. Nawa ang katotohanan ng iyong pagliligtas ay tunay na sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngunit bago po ako tuloy ang magtapos sa panalangin, meron ba tayong kasama dito? Hindi mo alam kung saan ka pupunta pag ika'y namatay. Narinig mo ang tungkol kay Jesus pero alam mo na hindi ka pa nagpasya na tanggapin siya bilang tagapagligtas. Ngayon, meron kang pagkakataon upang gawin mo ang isang napakalagang desisyon. Meron po ba tayo dito na sa kanyang puso, naunawaan niya na ngayon ay nais niyang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas? Habang tayo nakapikit, nakayuko, maaari bang itaas mo yung kanang kamay? Meron po ba tayo dito na kasama ka sa mga gawain pero hindi mo talaga alam kung saan pupunta? At sa camp na to, sa mga narinig mo ay gusto mo magpasya ngayon. Meron po ba tayo dito? Pakitaas ko yung kanang kamay. Ay, salamat po. Aming Diyos, kami po ay dumadalangin na ikaw po, Panginoon, ang magpaunawang muli sa amin ang kadakilaan ng iyong pagmamahal at pagliligtas. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin kayang harapin kung paano kami ay iyong pinagpahalagahan at iniligtas. Panginoon, salamat din po na ang kaligtasan, ang katotohanan ng balitang ito ay nasa bawat isa sa amin. Aming Diyos, ilan na nga ba ang naligtas dahil sa akin? Sa tinagal-tagal ng buhay ko bilang isang nagsasabing ligtas, isang Kristiyano, Lord, mingi po ako ng iyong kapatawaran. At dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa na narito sa camp na to, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magsimulang sumibol ang tunay na pagmamahal sa mga kaluluwa at pagnanais na makita na sila ay maligtas. Lord, kahabagan mo po ang aming mga kasambahay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga inilalapit mo mga tao sa aming mga buhay. Gamitin mo po kami na maging iyong kasangkapan. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.